Today ay maglalakad nga tayo papuntang Victoria Market upang mamili. Tara, samahan nyo kami sa pagkahaba-habang lakarin. Sa daan pa lang mamamangha ka na dito sa kanila eh. Ang ganda kasi ng place, ang ganda ng lugar, mga puno pa lang, malamig ang lugar, ang mga Bermuda talagang ang lulusog, mga puno nagluluntian. Ilagay nga lang natin sa speed guys ang mga videos para mabilis at hindi mabagal, hindi kayo mainip. Okay, pasya na natin ang market. Tingnan natin gaano ba kalaki at kaganda ang kanilang market. Bukod dun ay siguro magkikita rin tayo ng iba't ibang bilihin, iba't ibang prutas na wala sa atin sa Pilipinas. Pero for sure, madami rin dito ang mga pagkain at prutas na meron din naman tayo. Kahit nga niyog, meron din sila dito pero napakamahal. Kaya hayan, pandalas na lahat kami. At sabi nga ni Jason, malaki naman siyang tao, siya na ang magdadala ng bag or cart. So ito, bakit kaya may ganyan ano? Hindi ko rin alam, hindi na namin tiningnan. Pagdating nga namin dyan, madami-dami na ang tao at hinahanap namin kung saan kaya nagpark si Tom para na makauna namin yung mga olds, yung matatanda. Si Inay, si Tita Nits, si Tito Ding, mahihina na kasi ang tuhod ng mga yan. Pero wag ka, hindi papayag si Tito Ding na mahina ang tuhod niya, malakas pa daw siya sa kalabaw. Kasama na nga rin pala sa sasakyan si Jillian dahil tiyak na maiiwanan at magrereklamo na naman itong sumasakit ng paa niya ay napakabata pa. Natuwa nga rin ako nung madaanan namin ito, napakaganda ng mga bulaklak nila dito. Palibhasa malamig ang panahon ay di fresh na fresh. At hayan, nakita na nga namin sila, magkakasama na kami ngayon. O tingnan nyo naman, $20 yan lang. Isang paso, $20. Nasa tumingin pa ako nung iba, sabi ko, wag na nga, hindi na lang ako bibili. Anhin ko naman yan, kakamahal. So, diretso na tayo dun sa loob, sa wet market, kung saan maraming fruits. Gusto kasi ni Inay talaga prutas eh. Saka ni Tita Nits, yan ang habol nila dito, prutas. Dahil, iba kasi talaga ang panlasa ng Australian eh. Iba rin ang panlasa ng Pinoy. Yung pagkain nila dito na masarap sa kanila, para sa atin hindi masarap. Ganon din sila dito sa atin. Yung pagkain natin na masarap, hindi masarap sa kanila. So, nung nandito kami, ang pinaka na-experience ko, medyo mamamayat ka, magda-diet ka kasi hindi mo talaga ma-enjoy yung meal nila. Maghahanap at maghahanap ka ng pagkain natin. Magluluto at magluluto ka talaga ng pagkain Pinoy. Yun nga lang, syempre gusto natin yung mga may binagoongan, may tuyo, yan ganyan, may isda. Ito palang si Tom, Australian, hindi niya yung mga ganyan kasi iba malansa di ba syempre ang isda at tuyo. Bulok fish ang tawag nila sa tuyo. So, minsan pag wala siya sa bahay at nasa work siya, talaga nagluluto kami pandalas ng para pagdating niya, wala na, ubos na. Kailangan wala nga lang amoy kasi amoy niya pa rin yung sa loob ng bahay nila. Pero dahil sa napakalayo nung nilakad natin kanina, sumakit talaga ang paa ko. Sobrang sakit na. Yung parang maiiwanan na nila ako or mas magtatagal kaming makauwi kapag ako ang hinintay nila kalalakad. So, ang ginawa, ako na lang ang sumama uli kina Inay para sumakay sa car para mapabilis. Hindi ko kaya yung energy ni Marilyn. Grabe, palibhasa sanay na siya. And then, talaga namang nag-exercise yan eh. Maakit pa nga yan ng mga bundok at kung saan-saan. Ay, sobra. Napakabilis maglakad. Parang walang kapaguran kahit araw-araw niyang ginagawa yun. Pag ako hindi ko kaya, nagja-jogging din kasi siya dito. Paikot-ikot. Ako hindi ko kaya yung ginagawa niya kaya. Pero kung siguro, yun yung dito rin ako halimbawa at gagawin ko yun araw-araw. Makakasanayan din naman natin yun. But since first time nga nating gawin yun, maglakad ng walang habas ang bilis, ay sumakit talaga ang tuhod ko. Diyos ko, sabi ko lalo na pag tumanda ako nito. Nasa 30s pa lang pero ganito na nangyayari sa akin. Ano pa kaya? Tapos dito ako patitirahin ni Marilyn at dito daw ako magtatrabaho ay hindi ko carry. Kaya sabi ko tara na sa Pinas.